Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at umaasa sa inyong SSS o GSIS pension, pakinggan nyo mabuti ang mga sasabihin ko ngayong araw na ito dahil may mga bagong balita na kailangan ninyong malaman bago mag-Aero 2026. Maraming retires ang hindi aware na may mga pagbabago na mangyayari sa kanilang monthly pension. At kung hindi kayo magiging alerto, baka may mawala sa inyo o worse, baka ma-delay ang inyong sweldo. Narinig nyo na ba ang balitang may 8,500 na halaga na binabanggit? Ngayon, hindi ito basta-basta chismis lang mga kaibigan. Ito ay connected sa mga bagong batas at adjustments na ipinatutupad ng gobyerno para sa ating mga senior citizens at retirees. At syempre, bilang mabuting tagapayo sa inyo, gusto kong tiyaking nakakaintindi kayo ng bawat detalye para hindi kayo maulingan o mapag-iwanan ng sistema. Kaya nga nandito ako ngayong araw para ipaliwanag sa inyo step by step kung ano ang mga dapat ninyong bantayan. Paano makakaapekto ito sa inyong monthly income at ano ang mga dapat ninyong gawin para siguruhing walang mawawala sa inyong pinaghirapan na benepisyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi ito komplikado. Parang usapan lang natin ito sa mesa ng kusina. Walang technical terms na mahirap intindihin. Kaya makinig lang kayo ng mabuti at siguradong by the end of this video, alam na ninyo kung ano ang dapat ninyong gawin ngayong Enero 2026. Kaya mga kapatid, umupo kayo ng maayos. Maghanda ng papel at panulat kung gusto ninyo at samahan niyo ako habang binubuksan natin ang mga detalye ng mga pagbabagong ito. Una sa lahat, pag-usapan natin ang P500 na yan. Maraming nagtanong sa akin, Ate, Kuya, totoo ba yan? Tataas ba ang pension namin? Well, let me explain it clearly para hindi kayo malito. Ang PACHO ay hindi automatic na karagdagan sa lahat ng pensioners. Ito ay actually ang bagong minimum threshold or baseline amount na ginagamit ng gobyerno para sa certain calculations, lalo na sa mga adjustments related sa cost of living allowances at sa mga bagong batas na ipapasa para sa social pension programs. Ibig sabihin, kung ang inyong current pension ay mas mababa pa sa certain amount, may possibility na mag-adjust ito upang mas malapit sa living wage na kinakailangan ngayon ng mga seniors. Pero tandaan ninyo, hindi ito across-the-board increase na lahat ay makakakuha. Depende ito sa inyong classification, sa tao na nag-retire kayo at sa contribution history ninyo sa SSS o GSIS. Kaya important na alamin ninyo kung saan kayo belong para hindi kayo umasa ng husto sa wala. Ngayon, pag-usapan naman natin ang bagong schedule ng pension. Alam ninyo ba na bawat taon, lalo na kapag January, may mga changes sa schedule ng release ng pension? Ito ay dahil sa holidays, sa processing times ng bangko, at syempre sa internal adjustments ng SSS at GSIS. Para sa Enero 2026, meron na silang inilabas na official calendar and very important na i-check ninyo ito dahil baka iba ang dating ng inyong pension compared sa dati. Halimbawa, kung dati ay every 5th of the month kayo nakakakuha, posibleng mag-shift ito ng 1 or 2 days depende sa weekends at special non-working holidays. Maraming seniors ang nagugulat kapag delayed ng isang araw ang kanilang pensyon. Akala nila may problema, pero ang totoo ay schedule adjustment lang pala. Kaya ang advice ko sa inyo, i-check ninyo ang official website ng SSS o GSIS. Or better yet, tumawag kayo sa kanilang hotline or pumunta sa pinakamalapit na branch para kumuha ng printed copy ng 2026 pension calendar. Ilagay ninyo ito sa inyong ref o sa bulletin board ninyo sa bahay para lagi ninyong nakikita ang second na bagay na kailangan nating pag-usapan ay ang mga bagong batas na ipinapasa ngayong taon. Ang gobyerno ngayon ay nagtutulak ng 5 major laws na direktang makakaapekto sa ating mga retires. Ano ba ang mga batas na ito? Una, may tinatawag na Expanded Senior Citizens Benefits Act na nagbibigay ng additional discounts at exemptions sa ating mga seniors hindi lang sa health services, kundi pati na rin sa transportation at utilities. Pangalawa, may proposed increase sa social pension para sa indigent seniors na walang regular pension mula SSS o GSIS.
Ito ay napaka-importante para sa mga lolo at lola natin na walang formal employment history pero qualified pa rin bilang senior citizens. Pangatlo, may bagong batas na nag-aalaw ng penalty early withdrawal ng contributions para sa certain emergency cases lalo na para sa medical expenses. Pang-apat, may tinatawag na pension portability law na tumutulong sa mga Filipinos na nag-work both locally and abroad para makonsolidate ang kanilang contributions mula sa iba't ibang pension systems. At panglima, may bagong anti-fraud provisions na mas strict ngayon para masiguro na walang mga fake pensioners na kumukuha ng benepisyo na hindi naman nila deserve. Pero syempre, hindi lang magagandang balita ang meron tayo ngayong 2026. Kailangan din nating pag-usapan ang mga possible reductions o callbacks na maaaring maranasan ng ilan sa atin. Ano ba ang ibig sabihin ng COBA? Simple lang yan mga kaibigan. Kung napag-alaman ng SSS o GSIS na may overpayment na nangyari sa inyong account in the past, maaari nilang bawasan ang inyong current monthly pension para mabawi nila ang sobrang naibigay. Halimbawa, kung may error sa computation noong nagsimula kayo mag-receive ng pension at nakuha ninyo ng 3 months ang mas mataas na amount, ang gobyerno ay may karapatan na deductin ito gradually sa inyong mga susunod na sweldo hanggang sa mabayaran ang overcharge. Maraming seniors ang hindi aware dito kaya nagugulat sila kapag biglang bumaba ang kanilang pensyon. Kaya ang tip ko sa inyo kung naka-receive kayo ng letter or notice mula SSS o GSIS tungkol sa audit or reconciliation, huwag ninyong balewalain. Basahin ninyo ng maigi at kung hindi ninyo naintindihan, dalhin ninyo sa branch o hingin ninyo ang tulong ng isang trusted family member para ipaliwanag. Ngayon naman, pag-usapan natin ang tax implications ng inyong pension. Alam ba ninyo na ang pension income ay generally tax-exempt sa Pilipinas? Oo, tama kayo ng dinig. Ang retirement benefits na nakukuha ninyo mula SSS at GSIS ay hindi binubuwisan ng gobyerno, which is very good news para sa atin. Pero may mga exceptions din dito na dapat ninyong malaman. Kung kayo ay may additional income sources, halimbawa may rental property kayo, may business, or may part-time work pa rin kayo, ang karagdagang income na yan ay subject sa tax. At kung ang combined income ninyo ay lumagpas sa certain threshold, posible kayong ma-require na mag-file ng income tax return. Hindi ito automatic na problema, pero kailangan lang ninyong aware para hindi kayo magkaroon ng issues sa BIR in the future. Ang mabuting gawin ninyo ay mag-consult sa isang accountant or sa BIR office mismo para malaman ninyo kung kailangan ninyo mag-file o hindi. Better safe than sorry mga kaibigan dahil ayaw naman natin na magkaroon tayo ng penalties or fines lalo na te. Pag-usapan din natin ang mga practical na tips kapag pumupunta kayo sa SSGSIS offices. Alam ko na marami sa atin ay nahihirapan sa proseso. Ang haba ng pila, ang init at minsan, ang pakiramdam na parang walang nakikinig sa atin. Pero nandito ako para bigyan kayo ng insider tips para mas madali ang inyong experience. Una, kung kaya ninyong pumunta ng maaga, gawin ninyo. Ang best time para magpunta sa SSS o GSIS offices ay between 7 to 8 a.m. bago pa dumating ang bulk ng mga tao. Pangalawa, magdala kayo ng complete documents. Hindi lang ang ID ninyo, kundi lahat ng supporting papers na kailangan para sa inyong transaction. May checklist ang SSS at GSIS sa kanilang websites. I-print ninyo yan bago kayo pumunta. Pangatlo, kung senior citizen na kayo na citizen, may difficulty standing for long periods, huwag kayong mahiyang magtanong kung may priority lane para sa inyo. By law, dapat may priority service ang mga seniors pero minsan kailangan ninyong magsalita para ma-accommodate kayo. Pang-apat, kung hindi ninyo kaya pumunta personally dahil sa health reasons, pwede ninyong i-authorize ang isang family member through a special power of attorney. Kumuha lang kayo ng notarized SPA at attach ninyo ang medical certificate kung kinakailangan. Pero ang pinaka-important tip na ibibigay ko sa inyo ay ito. Always keep records.
Kada transaction ninyo sa SSS o GSIS, kumuha kayo ng resibo photocopy ng lahat ng papers na sinubmit ninyo at i-record ninyo ang date at name ng tao na nag-assist sa inyo. May mga cases kasi na nawawala ang documents sa kanilang sistema at kung wala kayong proof, mahihirapan kayong mag-follow up. Meron akong kakilalang senior na nawala ang kanyang loan application documents at dahil walang siyang kopya, kailangan niyang ulitin lahat from scratch. Huwag ninyong hayaang mangyari sa inyo yan. Gumawa kayo ng folder physical or digital kung saan nakalagay lahat ng important pension-related documents ninyo. Include ninyo dyan ang inyong pension number, contribution records, IDs, bank account details at lahat ng correspondence mula SSS o GSIS. Ngayon, pag-usapan naman natin ang payout strategies para ma-maximize ninyo ang inyong retirement income. Maraming seniors ang hindi alam na may mga paraan para mas masulit ang kanilang pensyon. Una, kung meron kayong option na kumuha ng lump versus monthly pension, compute ninyo mabuti kung ano ang mas beneficial para sa inyo in the long run. May mga cases na mas okay ang lump sum kung plano ninyong mag-invest or mag-business. Pero kung hindi kayo sigurado sa inyong financial management skills, mas safe ang monthly pension. Pangalawa, coordinate ninyo ang inyong SSS pension with other benefits na entitled kayo tulad ng Senior Citizen Discount Card, PhilHealth at Social Pension mula DSWD. Maraming seniors ang hindi nag-a-apply para sa social pension kahit qualified sila dahil akala nila automatically disqualified sila kung may SSS o GSIS pension. Pero ang totoo, pwede kayong mag-qualify sa both depende sa amount ng inyong regular pension. Pangatlo, kung may asawa kayo na co-pensioner din, i-strategize ninyo kung paano ninyo i-schedule ang payout ninyo para laging may cash flow sa bahay. At dahil nandyan na tayo sa usapang estratehiya, pag-usapan din natin ang mga hidden benefits na hindi alam ng karamihan. Alam ba ninyo na may death benefit ang SSS at GSIS na makukuha ng inyong beneficiaries pagkamatay ninyo? Oo, mga kaibigan. At ang amount ay pwedeng umabot ng hundreds of thousands of depende sa inyong contributions. Pero para makuha ito ng inyong mga anak o asawa, kailangan updated ang inyong beneficiary designation. Kailan huling beses na nag-update kayo ng beneficiaries ninyo? Kung matagal na, pumunta kayo sa SSS or GSIS office at i-update ninyo. Maraming pamilya ang nahirapan mag-claim ng death benefits dahil outdated ang records o worse, ang nakalagay na beneficiary ay taong namatay na rin o na nila ka-close. Iwasan natin yan sa pamamagitan ng regular updates. Mayroon ding burial benefit na 20,000 to 40,000 depende sa pension system ninyo. Ito ay malaking tulong sa inyong mga maiiwan lalo na't ang cost ng funeral services ngayon ay umabot na ng 50,000 to 100,000. At may mga special loan programs din na available pa rin kahit retiring na kayo tulad ng salary loan for pensioners. Ang interest rate nito ay mas mababa compared sa regular loans at ang repayment ay deducted na lang sa inyong monthly pension. Pero syempre huwag kayong mag-loan kung hindi ninyo kailangan o kung hindi ninyo kayang bayaran dahil lalo lang kayong magiging stressed. Gusto ko ring banggitin ang mga scams na nangyayari ngayon, targeting seniors. Mga kaibigan, maraming masasamang tao ngayon na gumagamit ng pangalan ng SSS at GSIS para manlinang. May tumatawag na nagsasabing kailangan ninyong magbayad ng processing fee para makuha ang inyong increased pension. O may nagtitext na nagsasabing suspended ang inyong account at kailangan ninyong mag-verify through a link. Huwag kayong maniwala sa mga yan. Ang SSS at GSIS ay hindi humihingi ng bayad through phone calls or text messages at hindi nila isususpend ang inyong account without proper written notice. Kung may tatawag sa inyo, politely sabihin ninyo na pupunta na lang kayo sa branch para mag-verify. Huwag kayong magbigay ng personal information like bank account number, PIN o password sa kahit sino. Ngayong malapit na tayong mag-January 2026, ang gusto kong gawin ninyo ay ang isang simple checklist para siguruhing handa kayo. Una, i-verify ninyo ang inyong current pension amount sa pinakabagong payslip or bank statement ninyo. Pangalawa,
I-check ninyo ang pension calendar para sa 2026 at i-mark ninyo sa inyong calendar ang expected payout dates. Pangatlo, i-update ninyo ang inyong contact information sa SSS o GSIS para siguradong makaka-receive kayo ng important notices. Pang-apat, i-review ninyo ang inyong beneficiary designation at i-update kung kinakailangan. Pang-lima, mag-apply kayo para sa lahat ng benefits na qualified kayo, including Senior Citizen ID, PhilHealth at Social Pension kung sakaling eligible kayo. At dahil napag-usapan na natin lahat ng ito, gusto kong i-emphasize na ang biggest asset ninyo bilang retiree ay ang information at awareness. Maraming seniors ang nawawala ng libu-libong piso every year dahil hindi nila alam ang kanilang rights at benefits. Huwag kayong maging isa sa kanila. Maging proactive kayo sa inyong retirement planning. Magtanong kayo, mag-research at huwag kayong mahiyang lumapit sa mga government offices para mag-inquire. Ito ay inyong karapatan at ito ay inyong pinaghirapan sa loob ng maraming taon ng pagtatrabaho. Sa pagtatapos, mga mahal kong kababayan na seniors, gusto kong sabihin na nandito ako para sa inyo. Ang purpose ng video na ito ay hindi para takutin kayo kundi para armasin kayo ng tamang impormasyon para sa 2026. Tandaan ninyo, ang gobyerno ay nandyan para tumulong sa inyo, pero kailangan din ninyong gawin ang inyong parte. Stay informed, stay vigilant, at stay connected sa mga updates. At kung may mga tanong kayo or may specific na situation na gusto ninyong i-share, mag-comment lang kayo sa baba at tutulungan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat sa inyong pakikinig at nawa ay maging blessed ang inyong 2026. Ingat kayo lagi at sana ay patuloy kayong makatanggap ng blessings na deserve ninyo. Hanggang sa muli mga kaibigan, God bless you all.